Hindi na siya galing mabaptize tulad sang isa doon katao nga nagtuo kay Jesus doon sa cross na pareho sina nga ang baptism ni Jesus Christ may credit sila sa mga tao nga hindi na sa oras na lang nga hindi siya makapabaptize pareho sa akon pa kaysa no nga missionary nagkad may ginkatuan siya nga ginpakadto to siya sa isa ka balay nga may tao nga may cancer. Kag ini nga tao may buho na ding iya nga dughan. Ay iya nga diri ba nga liog may cancer siya. Tapos nagsulod to siya. Ang ina nga balay baho-baho na nakaayo sa iya kay dahil sa may cancer nga siya. Wala sang mga tao nagasulod to kundi iya lang gid asawa. Amo to nga time mga akon nga first cousin nga missionary may sakit man siya sa ilong, hindi siya makapanimaho. Kaya nakasunod siya dito. So ngayon, ini nga tao nga may cancer, no, hindi siya makahambal. Hindi man siya makahigda, kaya kung maghigda siya, malumos siya, hindi siya makaginawa. So gapungko lang gini siya. Ginbisitahan siya sa akong pakaysa. Ginbasahan siya Bible, ginkantahan siya, ginlagayan siya, kagin pangamuyuan siya. After gaginhimo sang akon pakaysa, ambal sang ina nga tao nga may cancer. Ibig sabihin, nagustuhan niya ang ginhimo sa kanya, no? Ngayon, naglakat na nga akon pakaysa. Ang iyang asawa sang gabi na sina nagambal sa iya. Abi dugtubi kay kagutok ambal sang asawa niya. Ambal sang iya bana. Kagina, sa paglakad sang missionary, may duwa ka bisita nga nakaputi. Ginpahigda nila ako. Ang balang sang asawa niya, wala siya damayo sa pak sang asawa niya, kay siguro kapoy man ang asawa niya. Pagkaaga pang asawa niya nagkadto sa may bumbas ang tubig na nag-ob. Ambal sa mga tao dito, ay ano ni nga baho man, kahabaw-baho ba? Siguro sa mga tao nga wala sa Ginoo nga hindi sila masyado sa Ginoo para sa ila baho. Pero sa iya nga asawa hamot ang napanimawaan niya. Kag nagpuli siya pag abot niya sa ilang balay ina nga hamot aragid sa ila balay mismo. Sang ginpukaw niya na iya bana, pagpukaw niya sa iya bana, sabi niya, "Hoy, bugtaw na, anong oras na?" Wala ka. Patay na ang iya bana. Kag dito pa lang napinsaran niya nga ang iya bana nga anak kahambal. Kag sinuto ang bisita nga paghalin ko sa missionary may duwa ka bisita nga nakaputi nga nagpahigda sa iya. So nagatuo kami nga siguro na-accept niya na si Jesus Christ sa iya kabuhi kag mismo ang mga balaan nga mga anghel ginpadala sa Dios para papahuwayo na siya. So amo na siya no nga isa sa reason kung nga nagpabaptize si Jesus para dun sa mga tao nga hindi na sila pwede iloblob pa sa tubig dahil sa ilang sitwasyon. Kundi may credit sila sa pagbaptize kay Jesus Christ. So, kaya bago na ang kabuhi after baptism. So, ang bisan sino nga ara kay Kristo, bago na nga tawo. No? Wala nang iyayaan nga pagkatawo, kundi bago na siya. Kaya gani ang bal sa Galatia 2:22, napatay ako kaupod ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Kag ining kabuhi nga akon ginakabuhi subong, amo ang resulta sang akon pagtuo sa anak sang Dios nga naghigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. Ang ibig sabihin ng justification, means doing right. Bakay bago ka na, gagawin matarong na kabuhi. Diba? Doing right. So, for it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves, it is the gift of God. So, dahil kuno sa grasya, sa pagtuo, ginluwas kita. Hindi sa aton kagulingon niya na nga binuhatan, kundi regalo na sang Diyos sa aton ang grasya para pakamatarungon kita. So, kaya nga amo na nga naluwas kita sa grasya sang Diyos pagi sa pagtuo, hindi sa pagtuman
Dahil wala pa works nga na-involve, wala ka pa dun sharing, wala ka pa dun works. Diyos lang yung gumawa, ginregalo sa imo si Jesus Christ para pakamatarungon ka. So, ibig sabihin, ang justification is imputed. Imputed means wala ka pang cooperation. Justification, imputed, wala ka pang cooperation. Kaya nga, so, regalo na siya sa Diyos. Since we have been justified by faith, we have peace with God. Dahil na-justify na tayo, peace with God. Kaya,